How to apply for a US B1/B2 visa or non-immigrant visa. These are the important sites you should bookmark. Beware of bogus sites. I will leave the clickable links in the description box. You can pay by cash deposit at any RCBC branch or via PesoNet. I will leave the link in the description for more information on how to pay your visa fee. This is a sample deposit slip. Wait for 24 to 48 hours for payment posting. Then, you can enter the receipt number in your CGI account to schedule an appointment. Check your CGI from time to time if earlier slots open up, but don't check it frequently. Your account may be locked for 72 hours. How to fill out the DS-160 form. Okay, so first step in doing your DS-160 is going to this site, SEAC, state.gov, tapos Gen NIV. Tapos iiwan ko na lang sa description yung clickable link. So from the drop down, syempre, piliin nyo yung Philippines. So magre-refresh lang yung sandali and then enter nyo yung CAPTCHA. Tapos click nyo lang yung start an application. So next page is basahin nyo tong notice and then before clicking down, I agree. Tapos magre-refresh ulit sandali yung page. Tapos ito yung importante, huwag nyo kalimutan na isulat tong application ID. Kasi if i-log out kayo ng system, minsan nagta-time out kasi siya, kailangan nyo uling mag-login, tapos hahanapin yung application ID, first 5 letters ng last name nyo, tapos birth year, and then kung ano yung napili nyong security question. So, ito yung mga security question. Bahala na lang kayong mamili kung anong gagamitin nyo. Tapos, syempre, yung answer nyo dito, huwag nyo rin kalimutang isulat. Yun. So, yung first part ng application nyo is just personal information. So, surname, given name, kung dalawa yung pangalan nyo ilagay nyo. Noong una, hindi ko nilagay yung middle name ko. So, pero nung dumating yung sa akin yung visa, sinama na rin nila yung middle name ko sa given name. Yung full name in native alphabet, click nyo na lang yung does not apply kasi wala naman tayo ng parang special characters like Korean, Japanese, ganun. Tapos kung meron ba kayo ibang pangalan, like kung may asawa na kayo, ano ba yung pangalan nyo ng maiden name, lagay nyo rin dyan. Pag hindi naman applicable, of course, tick no. Tapos no din tong telecode, gender nyo, marital status, tapos details ng place of birth. Tapos after every section, meron naman dyan option to save. So pag sinave nyo, para kasi in case na i-log out kayo ng system, pag nag-time out siya, pagbalik nyo, magre-resume lang kayo kung sa kayo na last na nag-fill out. So next section is personal pa rin. Yan, medyo matagal lang siya mag-load minsan. Okay, so syempre, country or of nationality, Philippines. Meron ba kayo ibang nationality? Resident ba kayo ng ibang country? National identification number, since wala pa ako nung, hindi ko pa nakuha yung aking national ID. So, tinik ko na lang does not apply. Of course, wala tayong US SSS, wala tayong US taxpayer number. Then next is yung details ng travel nyo. So, since mag-apply kayo ng tourist visa, ang pipiliin natin yung B, category B, temporary business pleasure. Under that, meron tatlong subcategories pa. Usually, pag na-issue naman kayo ng visa, minibigay nila talaga is B1, B2.
So, B1 pang business, and then B2 is tourism medical treatment. Ako, pinili ko lang talaga B2. Pero nung dumating naman yung passport ko, B1, B2 pa rin yung binigay sa akin. Have you made specific travel plans? Kung wala pa talaga kayong um, solid na balak talaga magpunta ng US, mag-estimate na lang kayo. I suggest, ang lagay niyong date kasi mahirap minsan makakuha ng availability ng schedule. So, siguro ilagay nyo ng mga 4 to 6 months from the date na mag-a-apply kayo. Yun yung ilagay nyo date of arrival. Tapos, intended length of stay, ilang days ba, weeks, months, years. And then, address kung saan kayo mag-stay sa US. Kung meron kayong pag-i-stay na kamag-anak or kaibigan, lagay niyo yung address. Otherwise, kung wala naman kayong bibisitahin, ako lalagay ko na lang dyan yung address ng hotel. And then, ito importante, sino yung magbabayad ng trip nyo? Kayo ba? May mag-sponsor sa inyo? Padala ba kayo ng company? Travel companions, may kasama ba kayo na pupunta ng US? Pag tinik nyo yung yes, so tatanungin niya kung part of a group or organization kayo. Pag yes ulit, so may lalabas na naman dito, enter nyo yung group name. If no naman, kung may kasama kayo na friend or family, lagay nyo rin dyan. So, tinik ko lang dyan no. Tapos to next section, so previous US travel information. Of course, ilagay nyo kung ano yung base sa circumstance nyo, sa personal situation nyo, nakapunta na ba kayo ng US, nabigyan na ba kayo ng US visa. Kung na-deny na kayo ng US visa, you also have to declare kasi malalaman din naman nila yun sa system nila. Tapos provide nyo na lang ng explanation kung bakit siguro sa tingin nyo, bakit kayo na-deny ng visa. Tapos kung meron kayong pending na petition, so dito nyo rin lalagay yung details. So, for me, no na lang yan. Next part is personal address nyo lang. Personal address, telephone number. Kung meron pa kayong ibang mobile number na ginamit in the last 5 years, saang email address kayo nakakontakt. Kung meron pa kayong ibang email address na ginagamit in the last 5 years. If you want to declare it, pwede naman. Kung ayaw nyo, pwede rin naman. And then, social media presence. So, ano-ano ba yung mga social media profiles na meron kayo? Meron kayong Instagram, meron kayong Facebook, YouTube, Twitter, or X, ilagay nyo dito. Sabi kasi handle or identifier. So, pwedeng ito. Pero ako personally, nilagay ko na lang yung parang link ng profile ko para mas madali for them to check. Pwede rin naman yun. So, kung aside from these two, meron pang iba, click nyo lang yung add another. Yan. Tapos, ito na yung mga iba pang social media platforms. Meron dito, do you wish to provide information about your presence on any other websites? Kung wala doon sa listahan, like for me, nilagay ko a WordPress blog. Nilagay ko yes, tapos naglagay ako ng WordPress blog, tapos nilagay ko kung ano yung URL ng blog ko. Okay, next is just passport details. So, syempre, most of us naman, regular passport lang, no? Lagay nyo lang yung passport number nyo. Wala naman tayong book number, country of issue, city of issue, tapos yung kung kailan na-issue yung passport nyo and kailan yung expiration. Self-explanatory naman. Have you ever lost a passport or had one stolen? So, kung yes, ayan. So, ilagay nyo yung dating number nung passport nyo na nawala, and then yung details. Okay, next. US contact. Kung meron kayong pupuntahan, kamag-anak, friend, pwede nyo ilagay dito. But for me, wala akong nilagay na contact person. So, ang nilagay ko na lang is, halimbawa, ito sample lang Kung halimbawa pupunta kayo ng New York, gusto nyo nang manood ng Broadway show. So, pwede nyo ilagay dito sa organization Broadway, relationship to you. Andiyan naman yan eh. Kung relative, spouse. So, lagay mo ng other, tapos address lang. And then next.
Family, so dito details ng father nyo. Okay? Pwede rin naman kung di nyo kilala, lagay nyo na lang, click nyo na lang, do not know. Tapos kung nasa US ang father mo, same with mother, details ng mother, kung nasa US ang mother mo. Kung meron ka pang any other immediate relatives, not including parents. So ano ba yung immediate relatives? Ito, fiancé, spouse, child, or sibling. Kung ititik mo yung yes, yan, enter mo dyan yung details nila, relationship to you, okay? So, next question is, do you have any other relatives in the United States? So, kung malayo na to siguro mga auntie, mga pinsan, ganyan. Pag tinik mo naman yung yes, wala naman siyang hihingi na other details na eh. Hindi mo kailangan ilagay yung contact information. Okay? Next is education and employment background. Medyo matagal lang siya mag-refresh minsan, guys. Tsaga-tsaga lang. So, primary occupation, dito may mga generic industries. Ayan, na pagpipilian. So, bahala na kayo kung ano yung industry nyo, present employer or school, kung nag-aaral pa kayo, address, start date, kailan kayo nag-start to sa job, yung monthly income in local currency ha, sa peso to. Tapos, hindi ka pwede mag-enter ng other characters like yung comma. So, lagay mo na lang lahat in digits lang. Tapos, magbigay ka lang dito ng short description kung ano yung um, scope ng work mo. Next is employment. Okay, take note, ang hinihingi lang naman nila is the last 5 years that you were employed. Kung employed ka with the same employer for more than 5 years, syempre, itik mo na lang no. Kasi same details lang naman yun. In-enter mo doon sa first part. Tapos, ito, educational background, saan ka nag-college, or kung nag-aaral ka pa ngayon, like masteral or PhD, lagay mo lang dyan. Course of study, tapos date of attendance. Kung hindi mo na matandaan kung kailan ka nag-start ng college, estimate mo na lang. Tapos kung kailan ka gumraduate. Then next part, to is additional background information na lang. Do you belong to a clan or a tribe? Yes or no? Languages that you speak. Kung meron ka pang isa, kung marunong ka mag-Spanish, click mo na lang, add another. Tapos lagay mo dyan. Have you traveled to any countries, regions within the last 5 years? Of course, pag tinik mo yung no, hindi lalabas yung fields or areas kung saan ka pwede magdagdag ng countries. Although, naririnig ko doon sa iba na during the interview, kahit na hindi the last 5 years, tinatanong pa rin sila minsan ng consul kung nakapunta na sila ng ibang bansa. Pero dito, for the sake of completing this form, since ang hinahanap lang naman last 5 years, so tick yes or no lang yan. Pag tinik mo yung yes, country region, hanapin mo na lang sa list. Halimbawa, Japan, add another, Singapore. So, bahala na kayo kung ano yung mga napuntahan nyo. Tapos, after nyan, puro security questions na lang to na answerable by yes or no. So, basahin nyo na lang and sagutan nyo accordingly. So, after nung security questions, andito na yung option kung mag-upload ka ng picture. So, ito naman yung guidelines. Alam na rin naman yan ng mga photo studio kung ano yung requirement ng US visa. So, pwede kang mag-upload ngayon ng picture or mag-submit ka na lang during the interview. So, after nyo mag-upload ng picture, pag okay naman tinanggap ng system, is i-review nyo na lang kung tama yung mga details na enter nyo. Next nyo na lang yan. After that, lalabas dyan yung location information kung saan kayo magla-lodge ng inyong application at kung saan kayo interviewin. Last part will be to sign and submit your application. So, basahin nyo muna yan lahat. Tapos, pag okay na yon, last part is, yung tanong, did anyone assist you in filling out this application? Kung tinulungan kayo ng anak nyo or anyone na may nag-assist sa inyo, i-click nyo yung yes.
Okay? Tapos i-provide nyo yung details kung sino yung tumulong sa inyo para mag-fill out nitong form na to. Kung kayo naman ang gumawa, of course, enter nyo lang yung no. Then last part is yung e-signature. So, i-enter mo uli yung passport number mo and then yung CAPTCHA code. Tapos, sign and submit yung application. Okay, again, after mong masubmit yung application mo, may page na lalabas doon which is yung confirmation. Don't forget to save or print yung confirmation kasi once na masubmit mo na, hindi mo na yan maa-access. Okay? Yan. So, story time muna ng US visa interview experience. So, umalis ako dito sa Red Tannet, siguro mga around 7:30. Tapos, 10-minute walk. Akit ka ng footbridge. Tapos, pagbaba mo sa kabilang side, malapit na yung sa Dolomite Beach. Tapos, pagbaba mo pa lang, mayroon ng mga nakapila doon. May, may parang signage naman kung anong time yon. Yung mga nakapila doon, 9 to 9:15. Yung appointment ko is 8:15. Tapos nagtanong ako doon sa guard, sabi niya, diretso na raw ako doon sa step 1. Sa step 1, enter doon sa tent, hingin yung passport mo, and then, didikitan nila ng barcode ng kung anong time yung appointment mo. Tapos pasok ka sa loob, dadaan ng x-ray. So, bawal yung tubig, and then electronics. Walang cellphone, power bank, cords, smartwatch, pati yata yung mga alcohol and perfume, kahit maliit lang, bawal. So, pag bawal, paalisin ka doon sa pila, tapos dispose mo sa labas yung mga dala mo, tapos pipila ka ulit for x-ray. Pag after ng x-ray, sa loob may waiting area kung maaga ka pa for your time. So, naghintay pa kami doon ng mga 10 to 15 minutes. Tapos, around 8 o'clock, nagpapasok na doon sa loob ng mismong building. And then, step 1 is, parang screening lang, hiningi lang yung passport, and then tinanong kung recent yung photo, and then pina-verify lang yung name and birthday. After that, step 2 na, which is yung biometrics. So, kunin na yung fingerprints mo, yung 4 fingers ng left hand, 4 fingers ng right hand, tapos thumb. After no, pag okay na, step 3 ka na. So, step 3 yung interview mismo. So, maraming windows. Tapos, masasundan mo lang yung mga usher kung saan kanila papipilahin. Tapos, napapila ako sa window 25. Parang siya. Filipino ata. Mukhang Filipino yung guy. Tapos, mabilis talaga yung mga tanong. Siguro mga 2 minutes lang talaga yung interview. Naaalala ko lang. So, tinanong niya. Syempre, ginread ko muna. Good morning. Good morning din siya. Tapos tinanong niya ako, how are you? Sabi ko, I'm good. Tinanong ko rin siya, how are you? Sabi niya, oh, I'm good too. Thanks for asking. Tapos, what is your purpose sa US? Which state? Tapos, kung anong gagawin sa US? Ano yung mga bibisitahin? Kung mag-travel ba ako? Kung may kasama ako magta-travel. Tapos, ano pa ba? Ako nakapag-travel na internationally. So, nilista ko yung mga napuntahan ko ng last 5 years. Although, hindi ko naman nasabi lahat kasi parang pang 5 pa lang, pinastop niya na ako, okay na daw yun. Tapos, tinanong niya, what do you do for a living? So, in-explain ko lang. Tapos, tinanong niya kung ano yung mga roles na ginagawa nung, nung work ko as a transcriber. So, after that, tinanong niya kung gaano ako katagal nung nag-Europe. Sabi ko, almost 1 month. And then sabi niya, so ano ginawa mo doon for almost 1 month? Sabi ko, nag-travel lang doon sa iba-ibang countries, nag-backpacking, gano'n. Tapos, yun, parang yun na yun. Sabi niya, okay, your visa is approved. Tapos tinabi niya na yung passport ko. Then, tapos na. Literal na, andun lang yung embassy. Kaya lang, kailangan mag-footbridge. Ikaw na lang. Laki ng banyo. Parang pang PWD dito. Oh, PWD nga. Ang laki. Bakit pang PWD? Dahil kasama senior.
Okay. Ay, may hanger. Very good. May... Yes. Full-size mirror. Para makapag-check. Actually, mas maluwag to kaysa dun sa, ano, yung nasa Makati. May safe, tsaka may ref. Third floor. Yan, may maliit na table. And then, ayun na yung embassy. Kung pwede lang sanang tawerin na lang, pero kailangan pang mag-ano, footbridge.